Okay, mga sangay, pag-usapan po natin ngayon itong kababalaghan sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Hello, magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. Anyway, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan po, 1.3 million subscribers na po tayo. At kung gusto nyo mapabilang mga sangkay sa paparating na 1.4 million subscribers, ang gawin nyo lamang mga sangkay, i-subscribe nyo po. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to na pinapanood nyo. Ipindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright, pala isipan pa rin kasi mga sangkay ito ngayong usapin patungkol po dito sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, isa sa usap-usapan ngayon mga sangkay, itong pumirma sa mga pera na natanggap ng OVP na nagngangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa balita mga sangkay, wala umanong record. So para mas malinawan pa po tayo kung ano ito mga sangkay, sige, tingnan pulit natin ito. Nakailang vlog na po ako tungkol dito mga sangkay, pero kahit ako, nahihiwagaan pa rin po ako anong mystery yung mayroon dito sa confidential fund ni VP Sara Duterte. Walang Mary Grace Piato sa kahit anong record ng Philippine Statistics Authority. Walang birth certificate, wala ring marriage at death record. Ang duda ng ilan, baka dinoktor ang mga resibo mula sa opisina ni VP Sara Duterte. Okay, so kahit naman sino mga sangkay, iisipin po talaga na parang dinoktor ang mga resibo mula po kay VP Sara. Kasi, alam nyo, ang makakasagot lang talaga nito, yung Vice Presidente po natin. Ako mga sangkay, wala naman akong problema kay Vice Presidente Sara Duterte. Hindi din po tayo tulad ng ibang mga sangkay na talagang binabakbakan ang Vice Presidente. Walang problema. Pero ang tanong po natin dito, ano itong issue tungkol po dito sa pumipirma ng confidential fund? Buti sana kung tigi 1,000 lang to mga sangkay. Malaking pera ang pinag-uusapan po dito. Yung pumipirma daw po ay parang dinukdoktor lang o gawa-gawa lang. Lalong-lalo na po itong Mary Grace Piatos. Sino kaya ito, mga sangkay? Nasa frontline na balitang yan, Mariana Niquez. Na everything. Meron nga ba talagang Mary Grace Piatos? Para magkaalaman, nag-verify ang Philippine Statistics Authority o PSA. Alinsunod sa hiling ng Kamara. Alam nyo, sa PSA, mabilis po mahanap yan kung totoong nag-i-exist. Di ka rin ba nagdududa, mga sangkay? Dito lumabas na walang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa birth, marriage at death record ng kanilang database. Si Mary Grace Piatos ang isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Ngayon nga mga sangkay, kung napanood po ninyo yung ating vlog na nauna, hinahanap na rin po, titingnan na rin po yung iba pang mga pumirma. Biruin nyo mga sangkay. Pumipirma, pero hindi pala nag-i-exist. Ano tumulto? Dahil dyan, mas lumakas ang hinala ng mga kongresista na baka dinoktor din ang ibang resibo ng confidential funds. Ayan na. Kung non-existent si Mary Grace Piatos, I guess, obvious na ang implications nito. Obvious talaga. There is fraud and falsification. Kaya nga ako mga sangkay, ina-advise ko to lagi sa lahat ng mga nanonood. Maging balance po tayo. Maging balance po tayo. Tingnan po natin, huwag po tayong panatiko mga sangkay na porket supporter po tayo, magbubulag-bulagan po tayo sa mga nangyayari. Alamin din po natin. Malay nyo, may reason po si VP Sara kung ano ba itong, sino ba itong Mary Grace Piatos.
kung anong misteryo lang ang mayroon dyan, mga sangkay, tapos wala naman palang wala namang ganung klaseng malalang issue ng nakawan ng pera. Di ba? Yan, nakita ko na naman si Raul, mga sangkay, no? Ito talaga. Ito yung isa sa pinakaayaw natin napapanood si Raul. Pero sige, pagbigyan natin. Nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Kasama na rin Pero ayon sa ilang kongresista, hindi rito nagtatapos ang kanilang investigasyon. Parang bogus yung acknowledgement receipt. So siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papa-check na rin namin yung ibang mga names na madidiscover pa natin. Umapila ang Kamara sa Department of Justice para suriin ang mga resibo. Maghahalongkat naman ng PSA ng record sa mga civil registry. Wala pang komento si VP Sara sa inilabas ng PSA pero dati na niyang iginiit na hindi dumaraan sa kanya ang mga acknowledgement receipt. Mga tauhan daw niya ang nag-aayos nito. Imposible. Laking pera ng pinag-uusapan tapos hindi dadaan. Kayo ba maniniwala kayo, mga sangkay? Na imposible, no? Palaisipan po talaga eh. May misteryo po talaga dito sa Mary Grace Piatos na ito. Ito no joke to, mga sangkay, ha? Kasi yung iba, ginagawang katatawanan ito, itong Piatos. Pero hindi po ito katawa-tawa. Kasi sa seryosong usapan, ito po yung pumipirma sa malaking pera na inilalabas ng pamahalaan para po sa confidential fund. Pero itong si Mary Grace Piatos, hindi daw po talaga tao. So kung hindi po siya tao, sino siya? O ano siya? At bakit nakapirma siya doon? Sa ilalim ng revised penal code, may tuturing na technical malversation. Ang basta-bastang pag-realign o paggastos ng pondo na nakalaan dapat sa ibang programa o proyekto. Kaya kung mapatunayan na nalustay ang confidential funds, Nako, ayan na. mismong si Vice President Sara Duterte raw ay maaaring managot dito. Nako po. Teka lang. Alam niyo, si VP Sara din po talaga makasagot na ito eh. Hanggat iniiwasan niya po itong mga investigasyon sa kanya, lalo po siyang madidiin dito. Lalo pong malalaman ng sambayan ng Pilipino kung sino siya. Kaya dapat sagutin niya po ito. Sino si Mary Grace Piatos? Kasi hindi po pwede yung sagot na hindi ko alam eh. Vice Presidente ka? Hindi mo alam yung pumapasok na pera, sinong mga pumipirma? Kapag kaganyan yung sistema, ibig sabihin, may kalokohan yan. Di ba mga sangkay? Lumabas ang resulta ng pagsusuri ng PSA sa gitna ng paghahain ng impeachment complaint ng ilang civic group laban kay VP Sara. Bukas, panibagong reklamong impeachment ang ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Ay, na nga na naman mga sangkay, may bagong impeachment na naman daw eh. Ewan ko, ano ba nangyayari? May bagong impeachment complaint na naman daw po kay VP Sara. Ayon sa Makabayan Block, 50 ang signatories ng reklamo na kumikwestiyon sa paggastos ni VP Sara sa pondo ng OVP at DepEd. So naupo siya, gumawa ng mali, kung hindi naman na dapat pang magtagal, di dapat nang matanggal. Mukha talaga na Raul eh, no? Nakukitan ba kayo sa mukha ni Raul? Mahaba-haba pa ang tatahakin ng mga impeachment complaint. Baka ang araw abutin pa ito ng higit 4 na buwan. 13 araw para sa filing at referral ng verified complaints papuntang komite. At 60 araw para suriin ng Justice Committee. Oras na Tagal, pumasa sa committee level, saka pa lang ito pagbobotohan sa plenaryo kung saan 1/3 ng higit 300 House members dapat ang bumotong pabor. Dito pa lang aakyat ang reklamo sa Senado na siyang tatayong impeachment court. Nagbabalita mo. Well, may panabago na naman pong impeachment. Lalo pong maninilikado dito si VP Sara, lalong-lalo po itong confidential funds niya. Napalaisipan mga sangkay kung sino itong Mary Grace. Isa ito sa mabigat mga sangkay na ano ngayon eh.
issue kay VP Sara, yung confidential. Lalong-lalo na po itong Mary Grace Piatos, pumipirma mga sangkay kahit hindi naman pala tao. Kayo ba, maniniwala kayo na walang alam si VP Sara? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay, then click the subscribe, click the bell, and click all. Dito mga sangkay, magaganda yung ginagawa nating vlog. Alright? So kung ano po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.